Eto, Sir Anton, pag-usapan naman natin yung inyo pong slaughterhouse. Ano po? So, unang tanong ko dito, Sir, ano ang kasalukuyang kondisyon at kapasidad ng slaughterhouse ng Libmanan Public Market at sapat ba ito para matugunan ang araw-araw na pangangailangan ng karne sa buong bayan, Sir? Sapat naman po. Kaya lang, dito sa amin ang problema, yung, base sa aking pag, pagsasaliksik, ang slaughterhouse building ay napakaluma. Sinasabi nila na more than 50 years na nag-operate ang building, hindi pa rin nagbabago. Para bang walang sistema na kasi katulad nung kuyan po, ang waterways na pupunta sa river. Yun po, violation yun sa Environmental Management Bureau. Kaya kami hindi nakakapasa para ma-register to, para magkaroon ng sa PCC. Hindi pumapasa to dahil nga sa sitwasyon, wala ng sistema, ang waterways, wala na, at ang building po, wala na. Parang ito talaga, maraming problema dito sa slaughterhouse building namin. Kasi po, ito, unang-una, ang violation dito, napakalapit sa mga residensya at napakalapit sa public market ng Libmanan. Yun po ang, pag malapit po yan sa public market, nangangamoy yung mga tagas, hindi may iwasan, siguro hindi lang nagkukuha ng mga tao, mga nakapaligid na squatter area, hindi lang nagre-react dahil libre naman sila makatirik doon. Ang iba kasi, property pa yung lupa ng LGU, kaya hindi sila nagre-react. Pero nakikita ko, pag nag-inspection ko ako sa loob ng slaughterhouse, grabe na ang amoy. Dahil sinasabi ko po sa inyo, may get 50 years old na ang slaughterhouse building namin. Kaya po, walang sistema dito. Dati naman po kasi, nagkaroon sa barangay Aslo, hindi natuloy. Hindi natin alam kung ano nangyari. Pero, hindi natapos ang building. Ako po nga sasabihin ko na sa inyo ang katotohanan, na yung Sipukot, mayroon ng magandang modernized slaughterhouse. Yung Kasakaw, Pamplona, single A category slaughterhouse ang Pamplona, ang Kasakaw at Sipukot. Ang Libmanan po naiiwan na sa ganyan. Kasi sa ito lang, malaki ang income sana ng makukuha dito sa income generating dito sa tax ng slaughter. Kaya lang ito nga ang problema Hanggang ngayon hindi pa na-actionan to na nababago at mailayo dito sa amin sa public market. Okay po, iyon. And dito, Sir, mai-follow up ko lang. Ano kaya, Sir, ang nakikita nyong dahilan? Bakit until now wala pa ring pagbabago sa sistema ng ating slaughterhouse? Bagamat matagal na ito, ilang taon na ito, Sir Anton. Ang nagiging problema, yung mga umuupong mga politiko, hindi dapat unang priority kasi ibang bayan na nagagawa ng paraan ng mga mayor. Dito naman, itong kasalukuyang mayor dito sa amin, si Mayor Martin, meron ng lugar na, kasi ang hiningi ng hiningi ng dapat title ang lupa, nakapangalan, naka-declared owner sa LGU ng Libmanan, bago maglagay ng modernized slaughterhouse. Kaya lang dito pa maintindihan, hindi pa nagsisimula, siguro, for budgeting pa. Dito siguro ang nangyayari. Kaya pero maraming ako isang malaking problema ko, dapat mabago na talaga ang slaughterhouse building ng Libmanan. Kaya po ang walang action po, mabagal ang action sa mga nakaraang administration, hindi nabibigyan ng priority kasi nag-benchmarking po kami sa iba-ibang slaughterhouse, iba-ibang bayan. Napakalaki income ang makukuha dito sa slaughterhouse. Yun ang katotohanan po. Okay. Pero ito, Sir Anton, siguro naman nakakausap nyo or nakausap kayo ng mga namumuno dyan sa Libmanan. Ano ba ang sabi nila sa inyo, Sir? Bakit hindi maayos o hindi pa naayos yung mga dapat na ayusin
dito sa ating slaughterhouse, Sir Anton? Gusto. Kaya lang pagdating sa uh, administration, talagang pinagplano na to. Pinagplano na to. Kaya yung budget parang yung sa galing sa sa DA, hindi naman na implement. Kasi sila lang po nag-uusap-usap. Ako kung anong sinabi nila, hindi naman 100% ako naniniwala. Nakikinig lang ako. Pag nagtatanong ako, kung ano lang sinasabi sa akin, ganun lang na malapit na, may budget na. Kasi din ang katotohanan nito. Kung kailan po talaga matutuloy itong bagong slaughterhouse para yung para mapalayo na dito sa market, liba ng public market. Yun ang importante po dito. Kasi palagay ko marami na nagkakasakit, hindi lang nagsasabi. Health problem din talaga to. Slaughterhouse nito. Okay po. Dahil sir sa hindi pa maayos yung ating slaughterhouse and marami pang mga nangyayari, may mga dumi, may mga kung ano pang mga amoy. Paano nyo sir pinamamahalaan itong slaughterhouse natin in terms of halimbawa mga dumi, wastewater, para matiyak na hindi talaga ito nagiging sanhi ng mabahong amoy o polusyon sa mga karatig lugar at anyong tubig dyan po sa Libmanan, Sir Anton? Ang ginagawa ko po bilang na aking kasama ko sa yung nakikiusap sa Minro, na lagi siya laging inaalis lagi yung mga balahibo, yung mga baboy at baka. Yun ang lagi ko monitor every pagpasok ko ng Monday to Friday. Lagi kinititik ko yun. Dahil yun ang problema. Talagang yung sahig, minsan bawal yan. Yung dapat itatong sa stainless na table, yung paka-biyak ng baboy. Minsan hindi na susunod. Kaya lagi akong pumupunta sa slaughterhouse na lagi kong tinitingnan ang ginagawa nila. Dahil kawawa naman yung mga public consumption na baka magkasakit sila. Kaya nagdo-double time na lang po ako sa pag-monitor talaga. Sa katotohanan lang po yan. Okay. Sa tingin nyo sir, ligtas po ba sa African swine fever itong slaughterhouse natin? Safe po ba sa mga ganitong uri ng sakit itong atin pong slaughterhouse? And ano siguro sir yung mga hakbang na ginagawa naman natin para masiguro talagang ligtas, sariwa at walang sakit yung mga hayop bago at pagkatapos itong katayin, Sir Anton? Nakaraan kong, kasi may dalawa kaming meat inspector, nagtumpo yan, nag-render ng mga seminar sa regional office ng NMIS, na kaya bago katayin, ini-inspection po nila, i-check nila yung baboy, at after na katayin, yung loob naman ng katawan ng baboy. Ngayon po, ito po ang ginagawa namin na yung nangyari pong nakarang siguro 7 months, mayroon siyang baboy dito na discover na bago katay, nakita nila na may yung katawan niya maraming pantal-pantal, talagang identified, suspected as may African swine fever. Ang ginawa ko po, nagpaukay po ako na sa Bakso doon sa barangay San Pablo. Dinala namin yung baboy, 93 kilos. Bago ko ibaon, nilagyan ko po ng cryolina para in case na hindi na hukayin ng mga tao. So, ganyan po ginawa ko ng last 7 months. Pag hinukay po yan, pag walang cryolina, hindi pa nila. Pag nalagay ng cryolina, yung chemical na yun, hindi na po nila pwedeng mabaho po yun, sobrang amoy yun, chemical yun, talaga nakakalason. Yun po ang advice sa akin ng
National Meat Inspection Service na pag may ibabaw na suspected na may African swine fever, ilalagyan ng chemical na yun. Kaya po yun ang mga hakbang namin pag may mga suspected po talaga na identified naman ng dalawang meat inspector. Okay po yun. And dahil dito sir, sa ito nga yung sitwasyon ng ating market, hindi pa maayos 100%. Kumusta naman ang reaction sir ng mga tao, ng mga residente, ng mga consumer, and even ng mga vendor? Ano ang kanilang nasasabi sir na naririnig nyo, Sir Anton? Naririnig namin po dito sa yung ginagawa ditong ongoing construction, mabagal daw po talaga. Mabagal. Baka lalong actually nag-start na sila sa kanilang business. Baka sana huwag naman tumagal. Yun ang iniisip ko. Yun ang laging sinasangguni sa akin yung mga stall owner, stall occupants na umalis. Pabalik-balik sila, nakikita nila, mabagal ang trabaho. Baka lumabas ng 8 months. Lalo silang malulugi. Siguro may mga pinagkakautangan naman siguro sila. Yun po ang nakikita ko dito. Sana wag naman po na lumampas pa ng 8 months. Kasi nakikita ng mga dating occupants, mabagal po ang manpower, mahina. Kaunti ang manpower, mabagal ang trabaho. Yun po. Okay. Pero ito sir, kumusta ko? Marami naman ba dyan sir nagpapakatay ng baboy? And gaano karami sir yung nagpapakatay ng baboy dyan sa atin pong slaughterhouse? And speaking of manpower, gaano karami sir yung mga tao dyan na nagsasagawa ng kanilang duty sa pagkatay ng baboy? Sir Anton? Ang butcher po dito, mga 12 po yan. May kanya-kanya silang suki na nagpapakatay. Kanya-kanya na po yan. Yun naman po, okay naman po sila. Wala namang, lagi namin sisita yung mga nakaubad, at sigarilyo habang nagkakatay. Pinagbabawal po namin yan. Kasi po yung uniform naman silang t-shirt na black. Kasi hindi sinusuot. Dapat isuot. Dahil ibinigay naman yan ng kagawad din doon natin sa minsan hindi na sinusuot, sinisita namin po. Ngayon naman, pagdating sa nagkakatay, yun nga, nagiging problema. Yung aside doon sa slaughterhouse, yung sa katay mismo, meron pa kaming coral building. Yung pong bago katayin, ini-stack mo na yun doon. Yun po ang isang problema namin. Medyo sira na talaga. Kalit-kalit ng bubong. Yun po talaga ang nagiging problema. Minsan nagkakapalit-palit ng baboy. Pero naayos naman po. Nakaraang ba, may suspected na kung dito na ugali na talaga na siguro pinapalit ng baboy. Naayos naman. Pero mali ang ginagawa. Kaya binigyan ko ng suspension po. Okay po yun. And dito sir, wala naman ba dyan sir nagreklamo sa inyo na nagkasakit o nagkaroon ng malubhang karamdaman dahil nagpakatay dyan sa slaughterhouse e naapektuhan yung kanyang kalusugan? Wala namang ganong nangyari sir? Wala naman po sir, wala. Super, wala pa naman po. Wala pa naman. Okay po. Yan. And dito sir, mga remaining question na lang. Bukod dyan sa hindi pa gaanong maayos yung sistema ng ating slaughterhouse, ano pa ba sir yung mga iba pa nating hamon o suliranin na kinakaharap nito nga pong slaughterhouse natin? Halimbawa sa supply ng kuryente, tubig, sa mga karne or sa mga baboy, meron pa bang iba Sir Anton? Dito po okay naman ang supply at yung mga butcher, yung mga nagkakatay, okay naman po. Wala naman, minsan may mga pasaway talaga. Yun lang. Trabaho namin yun na talagang kung walang pasaway, wala kaming trabaho dito sa market sa slaughterhouse. Pagdating ko sa mga pagbintahan ng baboy, wala problema. Yun lang po ang pinakamalaking problema.
yung aming slaughterhouse building. Sana po magkaroon ng solusyon ito. Kasi po, parang nakikita ko, marumi na talaga ang aming lugar. Marumi na po. Kaya hindi ito papasa sa aming dito sa EMB ng NMIS regional office. Kaya lagi nagbibisita. Yun pong laging sinasabi sa akin, yung mga problema, yung mga violation. Kaya po talagang mahirap sa sitwasyon ko at market supervisor. Talagang double time at maraming sisitahin, maraming pupunahin sa mga nagkakatay, sa mga vendor. Talagang, kumbaga sa kuwan, sinasabi ko sa iyo kahapon yung interview nyo, kung luma ang market building at maraming problema. At dahil sinasabi ko siya na ngayon, luma rin ang slaughterhouse building, marami rin problema. Kasi hindi, ang systematic, kasi wala na sira-sira na yung bubong, pinapalitan, ganun pa rin. Yung mga bakal, pinakalawang na, palit-ulit na lang, mga sub-standard, palit-palit na walang pundasyon. Yun ang problema po dito, napakalaking problema. Okay po iyon. So ito, Sir Anton, bago tayo magtapos sa ating interview, ano sir ang inyong maiiwan na mensahe sa mga mamimili, consumer, tindero, tindera, and sa administration natin dyan sa LGU Libmanan regarding dito sa kalagayan ngayon ng ating slaughterhouse? Sige, sir, ibigay ko sa inyo ang linya. Good morning po sa lahat ng mga kababayan ko dito sa aming bayan ng Libmanan. Ito pong aming slaughterhouse, alam niyo naman po na talagang may 50 years old na. Ganun pa mo, nag-humingi pa rin ako sa inyo ng pasensya. Nito, nilalakad naman ng aming mayor na papalitan talaga. Kaya lang, siguro, marami pang inaasikaso, hindi ko masabi kung ang budget nandiyan na, at ang titirikan ng bagong slaughterhouse, kung kumpleto na kung ang document, kung title na ba, yun kasi ang required ng single A slaughterhouse. Kaya po sa mga nakikinig dito sa aming kabayan ng Libmanan, pasensya na po sa ganong sitwasyon na abutan ko naman ito. Kaunting abala lang po kuminsan sa mga pagkakatay. Minsan dapat sa 4 na oras, dapat sa 2 oras dapat ang makatay dyan 20 head ng baboy. Minsan po nangyayari, nagiging 4 na oras dahil sa masikip po talaga ang aming slaughterhouse building. Dahil dumadami ang mga consumption, ang mga consumer, dumadami. Dapat, pag dumadami ang baboy, ang slaughterhouse hindi lumalaki. Kaya sumisikip po talaga. Kaya po nakikita ko maraming abala sa inyo, sa mga owner ng nagpapakatay at saka sa mga nagkakatay din. Masikip na talaga po. Yun at luma na ang aming slaughterhouse building. Kaya po, sana po, tulungan kami na ma-follow up sa aming mayor na ma-priority itong aming sa aking palagay. Dapat modernized slaughterhouse naman. Dahil yung ibang karatig na mga LGU, meron na po. Dito na lang sa Libmanan talaga ang naiwan. Yung katotohanan po. Kahit saan kayo magtanong, ang slaughterhouse na aming bayan ay talagang lumang-luma na. Dati po kasi nag-dismarking kami doon sa Calabanga, bagong-bago. Sa Buhi, bagong-bago. Dito sa Libmanan talaga pong kailangan na. Dahil sa 75 barangay kami, dapat talaga ito ang bigyan ng priority at nakikita ko malaki ang income po dito. Ang tax income dito sa amin. Kung ito ang ma-priority, magawa ng paraan, magkaroon ng single A modernized slaughterhouse building.